Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan? No? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo? Mga kung ano-ano mga sensations sa katawan? Di ba? Ang tagal kong mag-vlog no? 2 weeks. Medyo naging busy lang tayo, no? Kasi dito sa YouTube, hindi mo naman maasahan na yung sa sahod, no? Hindi naman ganun kalaki. Hindi naman siya, tuloy-tuloy na kasi nakadepende yan sa views, no? Sa mga ads, ganyan. Kaya hindi siya consistent hindi siya gaya ng mga talagang YouTuber na malalaki na yung kinikita, no? So, matatagal na yun sila, no? So, yung sa akin, wala, pa lang to eh. Parang barya-barya, no? So, Totoo lang. kailangan muna natin mag-racket-racket, no? Kaya hindi tayo makapag-vlog ngayon. So, ayan. Sunod-sunod yung nagtatanong sa akin about sa paghinga, no? So, yun ang ating itatopic ngayon. Mga hirap sa paghinga. Yun naman, karaniwang nila eh. Concern nila, no? Na lagi daw, yun na lang daw yung natitira, nahihirapan sila huminga, no? So, maraming kasi yan eh. So, dapat lagi kayong papa-check up, no? Hindi man lagi, parang basta magpa-check up kayo about sa lungs nyo, sa puso, sa dibdib, or sa mga kulang-kulang sa, minsan maka-high blood kayo or anemic, ganun. So, kailangan yung malaman yan para malinawan kayo, no? Kasi, yan, yan yung karaniwan nagiging dahilan, no? Kaya tayo minsan nahihirapan huminga. Minsan naman sa pagmausok or minsan may naamoy kang parang nahihirapan ka huminga, no? So, natitrigger yun. Lalo na pag malakas pa yung anxiety mo, no? Kasi nga sabi ko sa inyo, kapag active yung pandinig mo, yung mga panlasa, pangamoy, paningin, di ba, pandama, lahat yan, pag umatake na yung anxiety sa'yo, lahat ng nasa paligid mo, papansin mo talaga yan. Tapos dito siya lumalabas sa puso mo, no? Sa dibdib mo na, ano yun? Ano naman to? Di ba? Minsan sasabihin mo, wala naman akong Kaya, yung sabi ko nga sa'yo, hypersensitivity, no? Yung parang lagi kang lahat na lang pinapansin mo, no? Lahat na lang ng pakiramdam, lahat ng mga nakikita mo, no? Minsan dito lumalabas yan sa dibdib mo eh. Minsan nahihirapan ka huminga, no? So, mahalaga talaga dyan is magpatingin muna kayo sa doktor. No? Yun naman lagi ko sinasabi sa inyo eh. Para mas kayo, mas malinaw sa inyo na wala naman akong sakit eh. Wala naman akong problema sa dibdib. So, wala to. Ano lang to, part 2 ng anxiety ko. Yun, kapag nasabi nyo na sa sarili nyo yun, kailangan nyo lang siya i-practice, no? Na every time na may lalabas na ganun, yun na yun. Okay na. So, may mga tao, no, na hindi naman ganun, hindi naman nila nararamdaman. More on sa isip sila, no? Or sa guts, yung dito sa tiyan, no? Lagi silang ina-acid or lagi silang tamang isip, di makatulog, yung mga ganyan. Meron mga taong ganyan. Pero itong mga nakakausap ko last, yun ang concern nila, no? Yung sa hirap sa paghinga, yun na lang daw. So, meron ako mga ipapaliwanag about sa puso, no? Base rin sa science tsaka sa kay Claire Wicks, no? Yun. Kaya nasabi kong yan, isa sa pinaka nakakatakot na simptomas is once na lumabas siya, parang feeling mo mamamatay ka na. Feeling mo anytime kapag hindi mo siya, wala kang ginawa, mamamatay ka. Parang gano'n no? Huwag sana kayo ma-open doon, no? Kasi yun talaga ang reality, no? Kasi base sa aking karanasan na nagpahirap talaga sa akin, no? Yung hirap sa paghinga. Kaya sinasabi ko sa mga nagtatanong, no? Na kasama talaga yan. Tsaka, napakahirap talaga yan. Kasi, yan yung dyan eh. Parang konti na lang, pag hindi ko ginawa itong mga ganitong bagay, baka mamatay na ako or magtuloy-tuloy hindi ako makahinga, may bumara or wala na. Kasi nga, once na nahirapan ka huminga, mangingilabot ka na yan eh. Tapos parang manghihina ka na. Parang meron kang nilalabanan sa katawan mo na kapag hindi ko inano to, mamamatay na. Parang na ako, manghihina na ako. Madadala na naman ako sa ospital, no? So, ganun ang dyan. Hindi komportable, tapos litong-lito ka na, tapos parang ready ka na mag-panic, no? Ready ka na mag-panic. Kaunti na lang talagang kapag hindi mo na solusyonan yun, wala kang ginawang panic na, no? Kung anong nangyayari sa'yo dyan. So, bago tayo mag-intro, shoutout muna kay Miss Joanne Galletes Montesino. Alright. So, yan. Intro.
So yun na nga 'no mga pre 'no, hirap sa paghinga 'no. So bibigyan ko lang kayo ng mga katotohanan about sa yung nararamdaman yung hirap sa paghinga 'no. Kasi dati, karanasan ko 'no, yan talaga ang nag-ano sa'kin, "Bakit ganito? Bakit araw-araw na lang akong may ganitong pakiramdam 'no?" Minsan, wala naman akong ginagawa biglang kakabog yung dibdib ko, maghahabol na naman ako ng hininga kahit wala namang ginagawa 'no. Kahit, nakahiga ka lang, nakaupo, konting galaw, hihingalin ka na 'no. So yun, ang iniisip ko nun dati is, dati nagyosi kasi ako. So, pero nung nagyosi naman ako, hindi naman ako gano'n. Nakakapunta naman ako kahit saan, nakakapag-jogging na. Nga lang, bakit ngayon ganito na, konting galaw-galaw ko lang, meron na kaagad na lalabas 'no. So, hindi naman ako ganito dati, 'di ba? Na baka may sakit talaga ako sa puso, hindi lang nakita nung doktor or sa X-ray ko meron akong sakit sa lungs, mga ganyan ba. Nung time na ano na, nadala na ako sa ospital, yun nagpa-check-up na ako nung nakita na yung dibdib ko wala namang problema 'no. Iniisip ko, ang tagal ko nagsigarilyo nun tapos, wala naman pala. Yung ano 'tong nararamdaman ko na 'to 'no. So yun, dun ko na ano na, yung sinabi nga ng doktor na nasa isip ko daw 'tong nangyayari sa akin kaya lagi akong kinakabahan 'no, laging hindi talaga komportable 'no, parang anytime puwede na akong mamatay 'no, dahil nga sa hirap ko sa paghinga. Minsan merong malakas, merong mahina, meron naman may patusok-tusok lang 'no. So yun, sa iba sa inyo siguro nakakaranas 'no, especially dun sa mga nagtatanong sa'kin kung mapanood niyo 'to, ito na yun 'no. So bibigyan ko kayo ng mga katotohanan 'no. So hindi man sa kanila, para sa ating lahat 'no, na nakakaranas ng ganitong hirap sa paghinga. Anxious ka na or lumalabas na yung parang balisa ka na 'no, medyo may nararamdaman ka ng kakaiba sa katawan 'no. So mag-a-activate na yung fight flight freeze ng katawan mo 'no, na parang gusto mong tumakbo, gusto mong umiwas dun sa bagay na yun, sa mga nangyayari, sa paligid mo, sa sitwasyon 'no. Balak mo na parang gusto mo ng umalis doon sa pakiramdam na yun 'no. So may lalabas talaga sa yung kakaiba na yun nga, especially yung sa pagkabog ng dibdib, parang nag-aano ka na, naghahabol ka na ng hininga ta's papasok na 'tong si isip mo na, "Hala, ano naman 'to?" 'Di ba? So ang gagawin ng isip mo is kokontrolin niya yun, yung isip mo mismo is gagawa siya ng paraan para masolusyunan yung gano'ng pakiramdam mo. Kasi yun ang automatic, kumbaga yun yung instinct ng isip natin, na tutulungan mo siyang mawala yung gano'ng pakiramdam agad-agad 'no. So nandun na yung medyo malilito ka, parang mahihirapan ka ng anuhin yun kasi sa sobrang ano, sobrang kabog na, 'di ba? Parang naghahabol ka na talaga, 'no? So yun yung isip mo is kokontrolin yun. So yun, kokontrolin niya yun, yung gano'ng pakiramdam ng isip mo, yung katawan mo 'no. So kung parang hirap ipaliwanag, 'no. Kumbaga, 'pag may nangyayari sa katawan mo, itong isip mo siya, gagawin niyang, kumbaga susolusyunan niya kaagad yung nararamdaman mo 'no. Sa abot ng kaniyang sa kaniyang kaya 'no, na wala naman dapat siyang gagawin 'no, kasi ang isip natin is kaya niya lang mag-isip ng mag-isip pero hindi niya kayang kontrolin 'yun, yung sa pakiramdam mo 'no. Kasi nga nandiyan na, lumalabas na talaga yung pakiramdam mo na 'yun 'no, na sobrang pangit, 'yun. Kasi nga yung katawan natin is merong sariling instinct 'yan 'no. Halimbawa, nangangati ka, nakakaramdam ka na parang makati sa balat mo 'no. Hindi mo naman na halos iniisip na kakamutin mo 'yun, eh. Hindi mo naman na iisipin na, "Nangangati, sige kakamutin ko." Hindi mo naman nagaganunin, automatic na 'yun na 'pag nangati, kamot, 'di ba? Or kapag nagugutom, kakain, 'di ba, gano'n. "Ay, kumukulo yung tiyan ko, gusto kong kumain." 'Di ba, automatic na 'yun 'no, naghahanap ka na kaagad ng ano. Minsan, 'pag nauuhaw, 'di ba, iinom, "Oo na ako." Automatic na 'yun, maghahanap ka ng tubig kasi nga 'yun ang ano ng katawan natin is, yun ang kailangan ng katawan natin. Or halimbawa, inaantok ka 'no, inaantok ka, siyempre kailangan mong matulog, 'di ba? Yun yung needs ng katawan natin 'no, na automatic na hindi naman kailangan na isipin ko pa, parang bibigyan mo pa siya ng malalim na pag-iisip 'no. Hindi mo na kailangan ng gano'n 'no, kasi yun ang way ng katawan natin 'no. Yun ang ano sa science, 'di ba? So yun, sana naintindihan niyo yun 'no, kasi yun talaga, eh. Ang nangyayari kasi is may pag-control na 'no, sa isip natin. Kinokontrol na natin yung nangyayari sa katawan natin na hindi na dapat, hindi naman na dapat nating kontrolin kasi way ng katawan natin yun, eh.
Kasi nga meron tayong ano, ang katawan natin is may natural rhythm 'yan, kumbaga yung tempo, 'di ba? Kapag humihinga ka, yung puso mo normal, 'di ba? Normal na ano. Kapag bumibilis yung tibok ng puso mo, yung paghinga mo medyo maghahabol din 'yan. Siyempre yung flow ba, yung oxygen, carbon dioxide sa utak, 'di ba? Umaakyat 'yan, eh. Kailangan ano siya, kailangan nasa rhythm siya. Pero kahit tumatakbo ka, mag-aano rin 'yan, so pump ng puso, 'di ba? Kailangan niya sakto pa rin, may rhythm pa rin 'yun. Kaya minsan nakakaramdam ka, "Ay, ano 'yun?" Bigla na lang may something na parang, parang nahihirapan akong huminga, mga ganyan, 'di ba? Kasi nga, nandito na, eh, bigla na lang may something na, uy, iniisip mo na kaagad na may mangyayari, may kakaiba talagang nangyayari sa puso mo, 'no? So 'yun yung iniisip mo na 'yun is may pag-control na ano, na dapat na hindi natin pinapakialaman yun kasi natural na ano yun, gaya sa pagtakbo, 'di ba, tumatakbo ka. Ang nangyayari 'pag mabilis kang tumakbo ta's huminto ka, 'di ba, ang kabog ng dibdib natin hindi mo naman maano yan, eh, mapipigilan, eh, kasi yun ang ano niya, eh, kabog siya ng kabog, 'di ba? Hindi mo naman kayang pigilan yun na huminto ka, kakalma ka na nga, hindi. Mag-aano muna yan, bababa muna yan, 'di ba? Gano'n ang ano dun, gano'n ang paliwanag, 'no? Kaya dapat hindi natin kailangang kontrolin 'yun dahil wala tayong kaano dun, hindi natin kayang kontrolin 'yun. Kaya nga sabi ko sa pagtakbo, 'di ba, ano muna 'yan, bababa muna 'no, kakalma 'yan 'no. So, ang nangyayari kasi sa'tin may mga anxiety 'no, pinipilit nating pakalmahin 'yun, yung gano'ng pakiramdam 'no, kahit hindi natin kaya 'no. Kasi meron siyang natural rhythm 'no, kaya kaya niyang kumalma sa sarili niya. Ayan ang way ng katawan natin 'no, kasi naka-design talaga 'yan. Naka-design yung katawan natin para doon. So, hindi natin kailangang samahan ng isip na matakot dun sa pakiramdam na yun 'no. Puwera na lang kung talagang meron kang sakit sa ano, 'di ba? Iba-iba yun. Meron ka talagang sakit sa puso. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala kayong sakit. Basta napatunayan niyo sa doktor na wala kayong sakit, yun, okey na yun. Di mo na kailangang samahan ng pag-iisip na may mangyayari talagang masama sa'kin, ito yung nararamdaman ko. Umaatake na ako sa puso 'no, may tumutusok sa puso ko, sa dibdib ko, nahihirapan talaga akong huminga. Konti na lang mamamatay na, 'di ba, yung mga ganyang pag-iisip. So yun, sa ginagawa mong pagkontrol, sinisira mo lang yung rhythm niya 'no, parang may nangyayari sa katawan mo 'no, yun nga nahihirapan ka huminga 'no. Ang ginagawa ng isip mo is kontrolin yun. Ano 'tong nararamdaman ko? So, kapag ang isip mo is sinamahan niya na ng takot yun, kaya sabi ko sa inyo may cycle yan, 'di ba? Kapag yung, adrenaline na lumalabas sa katawan mo is sinamahan mo ng takot, tuloy-tuloy lang yun. Magbubunga lang ng mas mabilis na paghinga sa'yo yun. Kaya mahihirapan lalo yung puso mo mag-pump kasi nga tuloy-tuloy, eh. Sinasamahan mo na siya ng takot na hindi naman na dapat kailangan 'no. Kaya nga sabi ko sa inyo, hayaan niyo lang. Sige, okey lang yan. Kakalma at kakalma yan. Na hindi mo kailangan ng pag-iisip na sobrang lalim 'no. Kaya nga napakahalaga ng ano, eh, ng kaalaman 'no, kasi nga ayan ang magpapakalma sa'yo, eh. Kunyari naisip mo na, ito na naman yung puso ko, kumakabog na naman, nahihirapan na naman ako huminga, 'di ba? So, hindi mo kailangang isipin na gano'n, eh, part 'yun ng anxiety mo, siguro may na-sense ka lang or meron ka lang, naamoy, narinig, nakita or nafu-future mo lang dun sa pag-iisip mo. Siyempre ang kailangan mo dun is patunayan mo muna kung magkakatotoo yun. Kung hindi naman, bakit ka matatakot, 'di ba? Tsaka kailangan mo ring lawakan yung isip mo 'no, na hindi naman nangyayari. Kasi base sa experience ko kapatid 'no, sa daming siguro million times na siguro or thousand times na nangyayari sa'kin yun. Hindi naman nangyari yung iniisip ko. Yung tipo na talagang kaunti na lang talaga yung paghinga ko, ta's maya-maya wala naman. Merong iba kasi nagsasabi na tuloy-tuloy daw, na mahirapan sila huminga ngayon, kakalma, ta's mamaya yan na naman. Kasi nga, nandun pa rin sa isip niya, eh, naka-store na dun, eh. Kasi nga meron tayong memory, meron tayong mga ala-ala, eh, 'no, na kapag, kumabog yung dibdib mo, ayaw mo ng maranasan yun, ayaw mo ng maramdaman ulit yun. So kapag nakaisip ka na naman, kumabog na naman yung dibdib mo, nahirapan ka na namang huminga, yun na naman yung ulit-ulit mong gagawin, yung pagpigil sa gano'n.
So, yung isip mo pinapagana mo na naman na, "Hala, 'di ba? Matatakot ka naman. Sana ma-gets niyo yung point ko dun 'no, yung sinasabi ko 'no, kasi nga nandiyan na lalabas yung kaalaman mo 'no, yung, "Ba't ba ako matatakot sa ganito, eh, ilang ulit na nito 'no." Kaya sinasabi ko sa inyo, sa akin siguro 1,000 o 100,000 times na nangyari sa akin yun, na laging kumakabog yung dibdib ko 'no, na wala namang nangyayari sa'kin. 'Di naman ako namatay, 'di naman ako nasugod sa ospital na para i-check yung puso ko 'no, or lagyan ako ng kung ano-anong aparato para wala namang gano'n, eh. Nawawala siya, eh, 'no. Siguro nararanasan niyo 'yan 'no, yung nawawala naman, eh, umo-okey naman ako. Yun na yung fact dun. Yun na yung pinakapruweba or patunay na wala kang sakit. Kasi kung iniisip mo na, "Sakit talaga ako sa puso, lagi ko nararamdaman 'to." Eh, di sana dati pa, 'di ba? Dati dati ka pang inatake siguro sa puso kasi kung, wala ka namang iniinom na gamot, 'di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kung talagang may sakit kayo sa puso, eh, di sana malala na 'yan kasi 'di naman kayo umiinom ng gamot sa puso, 'di ba? Or kung may sakit kayo sa lungs, inisip niyo na talagang may tama yung lungs niyo 'no, siyempre kailangan ng gamot 'yun. Eh, ngayon naggagamot ba kayo sa lungs? Hindi naman, 'di ba? So, 'yun ang mga patunay dun kapatid na wala kang sakit 'no. Ang nangyayari lang is yung isip mo, ginagawan mo siya, yun na dun na lumalabas yung second pair 'no, yung second pair ni Claire Weeks 'no. So, sana maintindihan niyo yun 'no, mabalik-balikan niyo yung gano'ng ano, kasi lahat ng sinasabi ko dito is halos connected 'no. Kaya dapat maunawaan niyo yun. Hindi man sa paliwanag ko na medyo medyo mad medyo pangit na paliwanag 'no, pero sana maintindihan niyo kasi ganito lang ako magpaliwanag. So, intindihin niyo na lang 'no, kasi yan talaga alam ko makakatulong sa inyo yan. So, ang ginagawa ng katawan mo kapatid 'no, or ang ginagawa ng isip mo is bantayan. Bantayan yung nararamdaman mo na yun 'no, yun yung kasi nagkakaroon ka na ng symptom focus, eh. Yun ang nangyayari sa'yo ngayon 'no. Ang nangyayari is iniisip mo yung paghinga mo. Merong noon pa 'no, yung mga 2 years ago, may bata nagtatanong sa'kin dati, "Bakit ganito kuya?" Lagi ko na lang binabantayan yung paghinga ko na natatakot ako na baka huminto, 'di ba? Although dumaan ako sa ganyan 'no, na inaano ko talaga yung puso ko minsan nag-aano nga ako, eh, yung stethoscope sa sarili ko 'no, yung kabog ng dibdib ta's binibilang ko yung tibok ng puso ko, normal naman, okey naman. Ta's bumibilis siya, yung mga gano'ng ano ba, yung tinutuklas ko kasi nung mga time na yun, eh, 'no. Yung pagpasok daw ng hangin, paglabas ng hangin lagi niyang binabantayan 'no. So, sabi ko, normal naman 'yan, okey naman 'yan kasi nasa state ka pa ng, lito 'no, medyo nalilito ka pa sa mga nangyayari sa katawan mo 'no. Although 'yan man is isa lang 'no, yung mga hirap sa paghinga. So, sa dami ng mga simptomas, eh, 'no, 'yan lang talaga ang medyo talaga nakakatakot 'no. Kaya siguro natatakot siya na baka huminto 'no, huminto yung paghinga niya. So, hindi naman mangyayari yun 'no. Kung huminto 'yan, 'di wala na, 'di ba? Hihinto 'yan kung talagang may sira or may sakit ka talaga 'no, or talagang malala ka na, hihinto talaga 'yan. Pero yung iniisip mo na normal ka naman, healthy ka naman, kumakain ka naman ng maayos, masustansya, nakapag-exercise ka, normal naman lahat 'no, tapos biglang hihinto, parang ano naman imposible naman yun, 'di ba? Tanungin mo rin yung sarili mo kung talagang healthy ka ba talaga ano, kasi kung hindi ka healthy, talagang may sakit ka o mabisyo ka, eh, iba yun, medyo prone ka sa gano'n, 'di ba? Pero kung normal naman, okey ka naman, wala ka namang iniindang sakit na pisikal sa katawan mo 'no, so hindi mo kailangang matakot 'no. Yun na lang yung patunay dun kapatid. Huwag mong katakutan dahil siyempre dahil yung katawan mo is, malakas naman, 'di ba? Huwag mo kailangang matakot. Basta patunayan mo lang lagi sa sarili mo o sa katawan mo na, normal naman, okey naman ako, wala naman akong problema sa ano, normal naman lahat, oh, 'di ba? Hindi mo kailangan siyang alalahanin 'no. Although may mga lumalabas talaga, lalabas talaga 'yan, pero yun nga, hindi mo kailangang matakot. So, kapag natakot ka, magtutuloy-tuloy lang 'yan. Ah, Lalo kang tatakutin ng katawan mo, lalong yung isip mo lalong gagana 'yan 'no. 'Yan ang ginagawa ng anxiety kapatid 'no, kasi pino-futurize niya, eh, 'no, anong tawag, futurize? Parang sterilize,
nagmo-move ka kaagad sa future na wala pa naman 'no. Kaya nga ang mabisang ano diyan is magpa-doktor ka 'no, para malaman mo kung talaga bang may sakit ka o wala. 'Pag napatunayan mo wala kang sakit, hindi mo kailangang matakot, 'di ba? Problema nga lang kasi is tuloy-tuloy 'no, dahil nga meron ka ng nabuong behavior or nakasanayan mo ng gano'ng mag-isip. The more na binabantayan mo or sinisira mo yung ano ng rhythm ng katawan, 'yan, magtutuloy-tuloy lang 'yan kapatid 'no. Parang ano lang 'yan, eh, nag-aaral ka kumanta 'no, may sinasaulo kang kanta, 'di ba, siyempre lagi mo lang muna siyang papakinggan, 'di ba? Lagi mo muna siyang ano, ta's saka mo siya sasabayan 'no, na ano siya, nasunod siya dun sa rhythm ng tugtog, 'di ba? Rhythm, tugtog, timing, 'di ba? Kailangan merong gano'n para masundan mo yung kanta, 'di ba? Eh, parang gano'n lang din 'yan sa katawan, 'di ba? Kailangan mo munang, ah, praktisin sa isip mo, sa sarili mo lang muna bago mo siya isabay sa tugtog mismo, 'di ba? Or sa kanta mismo, 'di ba? O sabay-sabayan mo muna hanggang sa makabisado mo na siya 'no. So gano'n siya, gano'n ang, learning para matuto tayo about sa rhythm 'no. Kasi as long na kinokontra mo yung natural rhythm ng katawan, magtutuloy-tuloy lang 'yan 'no. Parang sinisira mo kasi sa paraan na 'yun 'no. So ang kailangan natin diyan is kaalaman 'no. Kaalaman para ma bumalik sa normal kaagad 'no. Kaya hindi natin kailangan matakot 'no. Kailangan kontrolin 'yun, yung gano'ng pakiramdam 'no, yung gano'ng ano kaya nga laging sinasabi sa inyo hayaan niyo lang, lilipas 'yan. As long na sinasamahan niyo ng takot na kayo na ang gumagawa, eh, magtutuloy-tuloy lang 'yan. Kaya mahalaga is malaman niyo 'yun, yung gano'n na, "Ay, okey lang naman 'to, wala namang problema dito sa puso ko, eh, kaya hindi ko kailangan matakot 'no." Ang nagiging problema lang is yung intense, yung sa lakas, 'yun ang medyo challenging 'no, yung lakas na, oo, normal ka naman, okey naman ngayon, bigla na lang may, hala, 'di ba? Yung hala-hala mo na ganyan, yun yung nagpapalakas sa kanya. Yung, ano na naman 'to, baka ito na yun, baka last na 'to 'no. Tapos biglang mabubura na lahat ng mga iniisip mo, yung mga turo, yung mga aral, mga nalalaman mo 'no, mawawala bigla yun. Kasi nga nandito ka na sa sitwasyon, eh. Kung kahit ano pa yung nalalaman mo noon, kahit ano pa yung mga natutunan mo, biglang mawawala yan kasi mas inuuna mo na, eh. Kumbaga nawala na sa lahat sa'yo yun. Nandito ka na, eh, nandito ka na sa puso mo, eh, kumbaga nandito na yung hirap mo sa paghinga, eh, ito na yung sitwasyon, eh. Kaya lagi sinasabi niya mag-practice kayo 'no, kahit ano pa yung nararamdaman niyo, yung especially dito sa ano 'no, hayaan niyo lang, yung deep breathing, mga ganyan. Hinga-hinga niyo lang ng ganyan, kakalma yan 'no. Kasi yung kumbaga yung katawan, yung sa mismong katawan mo, katawan din ang kailangang mag-ano sa kanya 'no, 'di ba? Nahihirapan ka huminga, o 'di hihinga mo, gano'n lang, 'di ba? Minsan nga hindi mo na makokontrol 'yan, eh, bigla na lang may automatic na paghinga na hindi mo mapapansin, 'yun, na kasi 'yun ang kailangan ng katawan, 'yun yung natural na way ng katawan para mapakalma niya yung sarili niya, 'di ba? So, nararamdaman ka sa katawan is katawan din mismo ang mag-aano sa'yo, yun din ang mismo yung magpapakalma dun gaya nung paghinga 'no. Hindi niyo yan mapapansin kapatid, yung paghinga na yan. Hindi mo naman iisipin na huminga ka ng gano'n, eh. Ang aanuhin mo diyan is natural yun, natural na way ng katawan yun para mai-release niya or mapakalma niya yung katawan mo, na hindi mo kailangang samahan ng pag-iisip mo na, "Hala, kailangan ko huminga." Merong ano din yan, eh, yung sinasabi nilang deep breathing daw 'no. So, ang deep breathing kasi is way ng kumbaga tool yan, eh, tool para mapakalma ka 'no. Pero kung iisipin mo na gagawin ko 'to para kumalma ako, para mabilis akong kumalma, hindi rin ano yun, eh. Kailangan gawin mo siya ng in natural way lang 'no. Hindi mo sasamahan ng pag-iisip na kailangan kong huminga ng ganito para kumalma siya, para mabilis siya kumalma. Eh, paano kung iniisip mo nakakalma yun, na may parang napo-frustrate ka, kumbaga pinipilit mong gawin yun na para kumalma. Hala, bakit hindi gumagana? Yun bigla na lang ano, 'di ba, sasabayan ng pag-iisip mo na gano'n. Kaya dapat in natural way lang na
yung kalmado ka pa rin 'no. Kasi minsan nagpa-panic na yung tao 'di ba? Minsan nagpa-panic na, ang isip mag-inhale, exhale ka. 'Di ba mas lalong bumibilis yung tibok ng puso kasi nga kumbaga ginagawa mo siya ng sapilitan, yun ang way, yun ang katotohanan dun kapatid 'no. Hindi hindi gano'n, hindi dapat gano'n kasi mas lalong napupuwersa, eh, kumbaga ano, yung iba nga yung nilalagyan ng cellophane ba yun, yung para makahinga sila, yung brown bag para gaganon sila 'di ba? So, para yun makontrol yung paghinga nila na kumalma kaagad 'no, merong mga gano'n. Meron ding ano yun, eh, meron ding scientific basis din yun. So yun, i-part 2 na lang natin yung sunod 'no, kasi medyo mahaba talaga 'to, mahaba ng aking vlog 'no. So yun, adios.